Magandang araw po sa inyong lahat. It's my first time na gumawa ako ng video para sa mga animal lover. So, natutuwa po ako dahil meron akong tinulungan na hindi ko siya kakilala. I just gave only my trust. Dahil nakita ko po yung kanyang alagang aso na hindi niya kayang ipaggamot na. And deserving po siyang tulungan dahil nakita ko kung paano naubos yung kanyang naipon para lang mabuhay yung kanyang aso. So, sa mga nagme-message po sa akin, hindi po ako charity na ako ay tumutulong kahit kanino. Dito po sa Italy, ang sweldo po namin dito o sweldo ko dito paikot lang. Minsan nga dumarating ang time na talagang walang-wala kaming, at least walang laman ang aming kusina, sabihin natin ganon. So hindi sila naniniwala, sasabihin nasa abroad ka, pero yun po ang totoo. And then pagka po dumarating yung sweldo, okay lang, hindi ko mabayaran yung bills. At least, I help the animals. Hindi ko rin alam kung bakit sobra akong na-attach sa mga animals. Kahit nung maliit pa ako, talagang I love animals. And hanggang dumating ang time na hindi talaga ako kumakain ng lahat ng uri ng karne. Talagang hindi ko kaya. And then, pag nakikita ko sa social, sa mga FB friends ko, I'm sorry, pag nagpo-post kayo ng mga pagkain nyo sa inyong table na may karne, hindi talaga ako nagko-comment. I scroll up very quickly dahil nalulungkot ako. Alam ko, ginawa ng Diyos na pagkain ng hayop. Pero, naisip nyo rin ba o naisip ko minsan na marami tayong selection sa pagkain. There's a lot of selection. Merong gulay, prutas, at saka karne, at lahat pa ng ibang pagkain dyan. So, ginawa din ng Panginoon Diyos na kainin natin ang karne. Dahil, kumbaga, hindi lahat ibibigay sa iyo yung maganda Kasi ang too much eat eat the meat, it's getting you sick. Kumbaga, magkakasakit ka. Lalong-lalo ng karning baboy. So, marami din namang alternative na mga protein na pwedeng hanapin natin sa gulay at isda. Yun. Much more lalo ng vegetable tsaka sa fruits. So, sasabihin nila, masarap ang karne. Yes, masarap. Kung talagang lagi kang kumakain nun. Pero, once na in-stop mong pagkain ng karne, believe me, once na makita mo yun o tikman mo, hindi mo makakain dahil sobrang lansa. Yun, anyway. Kaya kahit at least sabihin na natin sa 10%, number 10, at least may number 1 na ma-encourage ako na hindi kumain ng karne. And always respect the animals. Lalong-lalo na yung mga street dogs, street cats, lahat, bird, all kind of animals. Hindi ako tumitigil na lagi ako mag-post, i-campaign, at least I gave my part. So, sa mga animal lover na kagaya ko, sana at least sa inyong social, i-push nyo din para at least some of, sabihin natin half people in this world stop eating the meat or stop killing animals for the food. And palagi kong nasa isip at pag nakikita ko yung mga tao sa labas, lahat, and then kung paano laging nangingibabaw ang galit, ang inggit sa lahat ng tao, konting pagkakamali lang galit kagad. So it's not good dahil kumbaga sa ating mga tao ngayon, once na nabuo ang iyong hate sa iyong puso at sa iyong isip, palagi kang talo. Minsan, kumbaga sabihin natin yung devil,
lagi mong katabi, lagi kanyang ginagalit. Kasi kung sa magalit ka, tuwan-tuwa yung devil. Eh sabihin na loko, buti, ganun. Ganun lang yun eh, ganun lang kasimple. Kasi once na your heart is always good and your heart is always served better sa lahat ng tao, magaan sa pakiramdam. And then lagi may blessing. Lagi may blessing kahit minsan dumarating ang time na you are going down talaga, pero lagi may blessing. Just to be good to anyone, especially the animals. Yun lang po. Medyo, I do this post with all my heart. A little bit emotional. Dahil, para lang po sa at least sa pagmamahal sa animals. Lalong-lalo na po sa mga street dogs na pinababayaan ng kanilang may-ari, nakatwiran nila na hindi nila pwedeng pakainin. So, kung hindi nyo po kayang alagaan ang inyong mga hayop or ang inyong mga animals, huwag kayong mag-alaga dahil it causes a lot of karma to your life. Once na mag-alaga kahit pinabayaan nyo sila. Yun, have a good day.